Mga kababayan, handa na ba kayong masilayan ng mga misteryo na nakatago sa mga anino ng gabi? Sa kwentong ito, susundan natin ang yapak ni Rodel na sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay natagpuan ng isang lumang balete sa gitna ng makabagong syudad. Ang mga ukit sa punong ito ay magbubukas ng pinto sa nakaraan at maghahatid sa kanya sa isang sumpang hindi niya inaasahang kanyang mapapala. Kaya't buksan ang inyong isipan at ihanda ang inyong sarili sa isang kwentong puno ng hiwaga at takot. Dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa paglubog ng araw sa Bonifacio Global City, kasama ang kanyang asong si Bantay, si Rodel ay abala sa pagkuha ng litrato ng mga nagtataasang gusali at makukulay na street art. Ang bawat click ng camera ay tila kumukuha ng piraso ng kaluluwa ng syudad. Habang naglalakad, isang lumang balete ang pumukaw sa kanyang atensyon na tila isang estranghero sa gitna ng modernong syudad. Ang mga sanga nito'y kumakaway na parang may gustong ipahiwatig. Nang lapitan niya ito, ang mga ukit na pangalan at petsa ay parang mga peklat sa kanyang balat. Hindi inaasahan ang pangalang Armando at Leah ay bumulaga sa kanyang paningin na nagdala ng bigat sa kanyang dibdib. Mga pangalang may malalim na ugnayan sa kanyang yumaong Tito Armando. Sa sandaling iyon, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang likuran at si Bantay na dati-rati masayahin ay biglang tumahol na may halong pag-aalala, tila may nararamdaman na hindi kayang makita ng mga mata ni Rodel. Sa kanilang simpleng tahanan sa Taguig, habang abala si Nanay Tessie sa pagluluto ng hapunan, hindi napigilan ni Rodel na magtanong tungkol sa posibilidad na napadpad si Tito Armando sa Taguig. Ngunit maring itinanggi ito ng kanyang ina. Hindi mapakali, kinuha ni Rodel ang kanyang telepono at tinawagan si Kuya Mark. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang kwarto, ibinahagi niya ang misteryosong natuklasan. Sa kabilang linya, ang pag-aalala sa boses ni Kuya Mark at ang matigas nitong payo na tanggalin ang puno ay nagdagdag lamang ng misteryo sa gabi. Hindi makatulog at puno ng katanungan, naghanap si Rodel ng kasagutan online. Sa kalaliman ng gabi, isang mensahe mula kay Katrina ang lumitaw sa kanyang Facebook na naglalaman ng kwento ng puno at ng sumpang nagdudulot ng trahedya sa mga nag-uukit ng kanilang mga pangalan dito. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng puno na ito at paano ito nakaugnay sa kanyang Tito Armando at sa babaeng nagngangalang Leah? Ang mensaheng iyon ang magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag na magdadala kay Rodel sa mas malalim na kadiliman ng gabi. Ang bawat hakbang ay tila papalapit sa katotohanang hindi niya inaasahan. Ano ang susunod na mangyayari kay Rodel? Ang sagot ay naghihintay sa dilim kasama ng mga bulong ng nakaraan. Kinabukasan, sa isang lumang aklatan sa sulok ng Maynila, nagpasya si Rodel na maghalungkat ng mga lumang libro. Habang hinahaplos ang mga pahinang puno ng alikabok at kalungkutan, unti-unti niyang natuklasan ang mga kwento ng mga magkasintahang nag-ukit ng kanilang mga pangalan sa puno ng balete at ang mga trahedyang sinapit nila. Grabe, parang telenovela pero totoo pala ang mga sumpa, bulong niya sa sarili habang lumalim ang gabi sa labas ng bintana ng aklatan. Sa isang internet cafe na malapit sa aklatan, nagpatuloy si Rodel sa paghahanap ng kasagutan. Doon niya natagpuan ang alamat ni Dato Makisig at Prinsesa Aniway. Habang binabasa niya ang kanilang trahedikong pag-ibig na nakaugnay sa puno, para bang may bumubulong sa kanyang isipan, huwag kang magukit ng pangalan mo, Rodel. Pero hindi niya ito pinansin, mas lalo lang siyang na-curious. Pagbalik ni Rodel sa BGC, tila ba naglaro ang kapaligiran sa kanya. Ang puno ng balete na dati nakatayo ay hindi na niya matagpuan. Ang paligid ay tila ba naging isang malawak na labirinto at siya'y isang taong nawawala sa sarili niyang bayan. Nasaan na yung puno? Kanina lang andito pa,
aniya na may halong pagtataka at takot. Sa pag-uwi, dali-dali niyang binuksan ang kanyang kamera upang tingnan ang mga litrato ng puno. Pero laking pagtataka niya nang makita na ang mga ukit na pangalan ay tila naglaho, na parang hindi kailanman inukit. Anong nangyari dito? May sira ba ang kamera ko? Tanong ni Rodel sa sarili habang tumitindig ang balahibo sa kanyang batok. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga naglahong pangalan? Sa isang tahimik na gabi, habang binubuklat ni Rodel ang mga lumang album ng pamilya, may kakaibang detalye siyang napansin sa isang larawan kasama si Tito Armando. Isang papel na may ukit na Armando and Leah. Teka, parang familiar to ha, sabi ni Rodel habang kumakabog ang kanyang dibdib. Parang may mga piraso ng puzzle na unti-unting nagkakadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Mabilis na kinontak ni Rodel si Katrina at ang kanilang pag-uusap ay puno ng tensyon at pag-aalala. Katrina, may nalaman ako tungkol sa puno, sa sumpa at sa koneksyon ng pamilya ko, ani Rodel. Ang boses niya ay nanginginig. Ibinahagi ni Katrina ang kanyang nalalaman tungkol sa puno at sa bawat salita niya lalo lang lumalim ang misteryo. Dito nalaman ni Rodel na ang puno ay lumilitaw lamang sa mga taong may koneksyon sa mga naunang nag-ukit ng pangalan. At sa pagkakataong ito, siya ang nasa sentro ng misteryo. Ibig sabihin, hindi lang ito basta mga kwento. May kinalaman pala talaga ang pamilya ko. Bulong ni Rodel sa sarili habang unti-unting bumabalot ang dilim sa paligid niya. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Rodel ngayong siya na ang nasa gitna ng sumpa? Sa sumunod na mga araw, hindi na normal ang takbo ng buhay ni Rodel sa kanyang condo unit sa Taguig. Gabi-gabi, may mga bulong siyang naririnig na para bang may nag-uusap sa tabi niya. Pero paglingon niya, wala naman tao. Minsan, may mga anino pa siyang nakikita na gumagalaw sa sulok ng kanyang mata. Pero pagharap niya, bigla namang nawawala. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan, sinubukan niyang ikwento sa pamilya ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Pero parang hangin lang na dumaan ang kanyang mga salita. Walang kumuha ng seryoso sa kanya. Kulang ka lang sa tulog, sabi ng nanay Tessie niya. Stress lang yan, dagdag pa ng Kuya Mark niya. Parang mga bula na biglang pumutok, walang ni isa man sa kanila ang naniwala sa kanyang sinasabi. Isang gabi, nagising na lang bigla si Rodel na nakatayo sa harap ng nawawalang puno ng balete sa BGC. Ang langit ay puno ng kumikinang na mga bituin, pero ang isip niya ay puno ng tanong. Paano ako napunta dito? Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang paligid na baon sa kadiliman. Kinabukasan nagising si Rodel na may kakaibang sakit sa kanyang braso. Pagtingin niya, may bagong ukit na Rodel and Katrina sa kanyang balat na parang isang sumpa na hindi niya matandaan kung paano at kailan niya nakuha. Duguan at sariwa pa ang sugat, tila isang malalim na hiwaga na sumibol sa kanyang laman. Pumalik siya sa lugar kung saan dati nakatayo ang puno ng balete, umaasang may mahanap na kasagutan. Doon niya natagpuan ang isang lumang kwintas na may pangalang Leah. Malamig at mabigat ito sa kanyang palad, parang may sariling buhay ang mga batong nakapaloob dito. Sa huling pagtingin ni Rodel sa mga litrato niya kasama ang puno, isang nakakakilabot na detalye ang bumungad sa kanya. Ang anino sa larawan ay hindi pala sa kanya kundi sa isang babaeng may mahabang buhok at suot ang kwintas na Leah. Nang mga sandaling iyon, naramdaman niyang may iba pang presensya sa kanyang tabi, hindi na siya nag-iisa. Saan kaya hahantong ang misteryosong koneksyon ni Rodel sa puno ng balete at sa sumpang bumabalot dito? Mga ka-creepy, sa bawat sulok ng dilim ay may aral na nakatago. Natutunan ni Rodel na ang nakaraan kahit sa modernong panahon ay may kakayahang humabi ng sumpa. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy.
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat kayo mga ka-creepy. Baka sa susunod na pagdungaw ninyo sa dilim, hindi lang anino ang inyong makita. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng Lagim.